po, Mami Lea and Mama Ruth. Napakabait niyo po sa akin kahit alam ko po sa sarili ko na pasaway po ako doon, pero mabait po kayo sa akin. Malaman kung ano ba talaga yung nasa loob niya na hindi niya kayang sabihin. Ikaw ay pinapagalitan ko. Totoo naman, pinapagalitan kita. Kasi gusto kitang matuto. Naging anak din namin siya. Ayoko, parang naawa na ako sa mga comment ng mga tao ba. Naawa na ako, sabi ko kung pwedeng tumigil na sila. Naiiyak ako. Okay lang ate. Naiiyak ako kasi parang alam mo yung bata nga siya. Sa akin, ako nga parang alam mo yun, hindi ko na kaya magbasa. Ang dami na siguro, syempre dami nang pinangaral sa kanya. Sana darating yung time na ma-realize niya. Pero yung mga tao na parang, minsan, parang under the belt na ba yung mga comment nila. Pugong biyahero, ang hero ng masa Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masa Pilipino. Nakabalik na nga po pala ako ng Davao. At ngayong araw na ito ay pupuntahan namin si Madeline. Isang linggo na ang nakalipas mula nang maihatid namin siya sa kanyang pamilya. Kamusta na nga kaya si Madeline? Morning mga kababayan, at ito nandito ako ngayon sa bahay nila Madeline at isang linggo na nang siya ay ating ihatid dito sa bahay po nila. So kamustahin natin. Let's go. Fresh from Manila pa, so diretso na agad tayo dito. Hello, good morning! Sige daw, pasok daw tayo. Basta. Kumusta ako? Okay lang po. Ay, baka nalimutan niya na magtagalog. Marunong ka pa magtagalog? Marunong po. Ayun, o Tagalog muna tayo ha. Opo. O, medyo umitim ka na. Pero ngayon ko lang napansin, tumaba nga pala siya. Pingi upuan, pwede? Oo, pasensya na po Di ako upo. Ayan. Baka sabihin niyo naman arte ko ha. Ay, joke lang. May dala akong bag kasi. Ayan, thank you. Okay. Sige, upo ka dyan. Ate Sad, upo ka. Okay, isang linggo na. Isang linggo ka na dito, 1 week na? Opo. Okay. Kahapon, galing kami doon. Kahapon lang yon. Galing ako may kaila Ate Ruth. Napanood mo ba yung video? Hindi pa. Ay, nung tumawag ka, nandun kami. Nung tumawag po siya kay Ate Ruth. Okay, so naihatid na dun si Neri.
So, okay naman siya doon. So, okay ka naman dito? Okay lang po. Hindi ba siya nagagala, ate? Dito lang? Okay. Sigurado, hindi ka nagagala? Magagala po sa taas lang po. O, anong ginagawa mo doon sa taas? Pumupunta lang po ako sa lola ko. Tapos, Wala po. may signal naman dito, di ba? Meron po. Okay. Sige. Naka-enroll ka na? Wala po po. O, ba't di pa nag-enroll? Paano lang ay Lonis? Pasok ka na sa Lunes, di ba? Oh, pwede pa man sir. Pwede naman. Sa bagay dito. Dala mo ba yung card mo? Opo. Okay. Well, transfer lang ulit siya dito. Okay. Pag meron kang kailangan, chat mo lang doon si Ate Ruth yung mga may kailangan doon sa school ay padala dito, ha? Kasi baka hingin sa'yo ulit ng school yung transfer, ha? Opo. Good moral character. Mga ganon. Wala ka nun. Wala po. O, sa bagay, madali na lang kasi dito naman siya galing dati. Okay, kamusta? Ano ulit pag kumakain ka na ng kamote ulit? Ha? Opo. Okay lang kumain ng kamote kasi healthy. Nangahoy ka ba? Hindi pa. Hindi po po. Okay, hindi pa. Hindi pa siya. Siguro hindi pa niyayaan ng mga kabarkada niya. Sana ka dito, walang kuryente, walang ilaw, di ba? Pero okay lang yun. At least, nandito ka pa rin sa pamilya mo. Kasi yun naman yung gusto mo eh. Okay. Ano yung ginagamit mong pang chat nung tumawag ka? Cellphone po ng pinsan ko. Cellphone ng pinsan mo. Okay. Ito na daw yung cellphone mo. Yan. Kalkyo man. Ay! Calcu pala to, Doy! Calcu. Hindi, pinadala to ni Ate Ruth kasi ito daw yung magagamit mo sa iyong pag-aaral. Ito yung calcu mo. Kasi kailangan mo yan dito eh. Naiiwan mo itong calculator. Kunin mo itong calculator. Ayan. Tapos, ito daw yung charger ng calculator. May charger pa lang calculator. Ano? Mayroon. Ayan yung charger ng calculator. Ngayon ko lang nga, i-charge na rin pala yung calculator. Ano? Nagamit mo ba yung calculator nung nag-aral ka? Opo. Okay, sige. Tapos, ito daw yung protractor. What? Ito daw yung protractor. Joke lang. Ito yung cellphone mo. Pinadala na ulit ito ni Ate Leia. Ito yung cellphone mo, di ba? Opo. Pinabibigay niya na ulit sa iyo. Binuksan ko lang para at least alam mo na okay. So kasi hindi ito pinadala sa kanya, hindi para hindi ibigay. No? So again, may lesson pa rin na matututunan, but hindi naman po sa hindi ito ibibigay sa kanya. Pero ngayon, talagang ibibigay nito sa kanya dahil magpapasok ka na. So magagamit niya rito sa kanyang pag-aaral. Okay, yan, kunin mo na. Ayan po yung cellphone niya, ha? Ayan yung picture niya. Thank you po. Huwag ka sa akin mag-thank you kay Tita Leia mo at kay Ate Ruth. Thank you po, Mami Leia and Mama Ruth. Napakabait niyo po sa akin kahit alam ko po sa sarili ko na pasaway po ako doon, pero mabait po kayo sa akin. Kasi marami nagtanong sa akin, interviewin ko daw si Ate Leia Laluet. Sa akin naman sabi ko, hindi naman kailangan kasi kilala ko na sila and alam kong mababait. Pero ito, para at least malaman din ng lahat. Okay. Ano po yung naging pakiramdam nyo noong si Madeline ay nag-decide na umuwi? Siyempre, malungkot. Kasi, ang gusto lang namin at tanging hinangad lang namin kay Madeline is matulungan. Kaya nung nag-decide siya na uwi na ako at doon na ako mag-aral, siyempre nagulat kami. Sabi ko, bakit? Anong pinakadahilan mo? Bakit gusto mong umuwi? Ang sabi niya is na-miss niya daw magpamilya niya. Sabi ko, nandun na tayo sa pagka-miss. Hindi talaga yung mawawala yan kasi lalo siya bata pa. Pero, may usapan naman na tayo na ikaw ay uuwi sa December nga lang. At syempre paparating din si Neri. Si Maddie kasi meron siyang pag kinakausap mo, hindi siya sumasagot. So, hindi mo malaman kung ano ba talaga yung nasa loob niya na hindi niya kayang sabihin, mga ganyan. Kaya,
ang sinabi niya lang sa akin is, yung unang sinabi niya lang is na-miss niya lang yung pamilya niya. Yun yung sinabi niya. Pero nung yun nga, nung after ilang araw na, syempre habang nandito kami, habang kinakausap-kausap namin, yun nga, ano ba talaga ang naging problema mo? Kasi syempre sa akin, so sabi ko, ano ba ang nagustuhan mo doon kina Sir Paul na hindi mo siguro naramdaman sa amin? Sabi ko, dahil malaki ba yung bahay nila? Ano ba yung ginaganon ko siya? Nakikita mo sila doon? Or ano ba yung nakita mo sa kanila na hindi mo man lang naramdaman sa amin? Wala po. Di ba? Ganun siya. Ganun lang naman siya sumagot eh. So, ayun lang. Hanggang doon lang talaga yung kaya niyang isagot sa amin kung ano talaga yung rason kung bakit niya gustong umuwi. Pero sabi ko sa kanya nga, kung ang rason, kung ang isa, kung hindi mo masabi, at ikaw ay pinapagalitan ko, totoo naman, pinapagalitan kita. Kasi gusto kitang matuto. Sabi ko, Madi, hindi namin hinangad na ikaw ay magka-award, magka-medal. Pag magkaroon ka man ng ganun bonus, maganda yon. Pero hindi ka namin pinipressure na gawin mo yan kasi gusto namin mag-top ka. Di ba yung ganun? Ang gusto namin is magkitaan ka lang na magsipag mag-aral. Kasi para sa'yo lang. Para sa'yo din naman yan. Yun ang lagi kong sinasabi. Alam ko, minahal niyo si Madi. Oo naman. Yung nga din yung pakiusap ko, sabi ko, syempre, naging anak din namin siya. Parang naawa na ako sa mga comment ng mga tao ba. Naawa na ako, sabi ko, kung pwedeng tumigil na sila. Naiiyak ako. Okay lang, ate. Naiiyak ako kasi parang alam mo yung, bata nga siya. Sa akin, ako nga parang alam mo yun, hindi ko na kayang magbasa. Sabi ko nga, parang okay din siguro yung, alam mo hindi ko binigay yung cellphone, hindi naiisip ko. Kasi yung, at least hindi siya magbasa ng magbasa. Kasi syempre bata Sabi ko, parang okay din siguro hindi ko binigay yung cellphone kasi magbasa siya ng syempre, hindi mo naman hawak yung mga utak ng mga tao Nga lang naawa na ako. Sabi ko na, ang dami na siguro, syempre dami nang pinangaral sa kanya. Sana, darating yung time na ma-realize niya. Pero yung mga tao na parang, minsan, parang under the belt na ba yung mga comment nila. Parang hindi na magandang basahin, yung ganun. Sabi ko, tama na siguro kasi kami din, hindi ako bago siya umalis, hindi kami nagkulang ng paalala na, alam mo yun, Madi, yung, nandito ka na Alam mo yun, yung parang, tiis lang, ganyan. Kasi nandito ka na, kasi yun ang gusto mo, di ba? Gusto mo matulungan yung pamilya mo. Kaya, naawa ko. Sabi ko sa kanya nga, Madi, sabi ko, umiyak ako sa'yo kasi alam ko na naman yung babalikan mo doon. Siyempre yung dinanas mo noong bago ka nakita ni Sir Paul, babalik ka ulit sa ganun. Pero kahit, parang parang sa kanya pag sumagot kasi siya, okay lang po. Di ba? Siguro nga, dahil nga, bata pa siya. Pero, kaya iniintindi ko, pati yung paano siya sumagot na hindi niya alam kung nasasaktan yung kausap niya. Di ba yung ganon? Pero sa amin, iniintindi pa rin namin kasi bata pa Siguro, parang wala lang sa kanya. Importante makasagot lang siya. Yung sabi niya nga po na, gusto ko kina Sir Paul tumira. Di ba yung ganon? Sabi ko nga, nung nasa kwarto na kami, sabi ko alam mo, pag sa totoo, masakit yun Masakit yung ganon salita na parang gusto mo siyang tulungan, dito mo siya patitirahin, pero yung isip niya, doon sa kung pwede, doon sana siya sa ibang bahay, yung ganon. Pero inintindi ko yun, kasi sabi ko bata pa hindi niya masyado alam, yung parang, yung magiging reaksyon ng kausap niya. Pero inintindi ko. Kaya yun yung pakiusap ko na, sana yung mga yung mga viewers natin, itigil na. Yung patahimikin muna natin si Madi, hayaan natin siyang ma-realize niya yung mga nangyari. Yung ganon. Kami naman po hindi naman sarado yung puso namin. Kasi siya din ang nagsabi sa akin, parang kinabukasan umuwi. Mama Ruth, kung gusto ko bang pumasyal ulit dito, pwede ba? Sabi ko, wala naman pong problema. Ang sinabi ko lang sa kanya, pwede kang pumasyal dito pag wala kang pasok, ganyan, bakasyon.
Pero ang isang hiling ko sa kanya, huwag ka munang mag-asawa. Papasyal ka dito na gusto kong habang nag-aaral ka at wala kang pasok at pwede kang pumasyal. Pero ang hirap kasi na pag once na nag-asawa ka na, mahirap ng gumala kasi dapat yung isip mo nasa pamilya ka na may pamilya ka na. Kaya ang sinabi ko sa kanya is, kung gusto mo pa rin magpasyal-pasyal sa amin, gusto ko yung pa rin, yung nag-aaral ka pa rin na wala ka pang asawa. Para mas madali ba? Mas madali. Kaysa sa may asawa ka na, syempre ang aatupagin na nun is, dapat pamilya na yung unahin. So yun nga, sana So yun. hindi siya makapag-asawa habang siya ay naroroon. Kasi, Sabi naman niya, opo, hindi po ako mag-aasawa. Kaya nga sabi ko, sige, panindigan mo yan. Kasi yun ang gustong-gusto talaga namin mangyari sa buhay mo. Yung ayun. And kahit naman nandun na nga si Madeline. So nag-decide din naman ako na kahit paano tulungan ko pa rin yung bata. Kasi mahirap kasi yung nandun na siya. So parang dahil pinili niya yung ganon. So pag walang mag-support sa kanya talaga, so baka mauwi sa ganon. Kaya kami naman, pinigilan na rin namin yung ganon na magtuloy ka pa rin sa pag-aaral mo, ano man yung matutunan mo, pero kailangan magporsiga ka sa sarili mo na kaya mo. Diba? yun. So, yun lang po yun. And again, mahal po nila si Maddie. So, ayaw nilang mawala dito si Maddie, kaya lang, yun talaga si Maddie na yung nag-decide na umuwi na. So, again, thank you so much. No? Thank you din kay Ate Leila Luwet at kay Ate Ruth. Thank you sa pag-aalaga kay Maddie dito ng 1 taon. And 1 taon din siya doon na sinuportahan ni Ate Ruth at ni Ate Leia sa mga kailangan niya sa allowance. 1 taon yun bago po siya dinala dito. And nakita ko talaga yung pagmamahal nila po kay Maddie. So, alam ko makaka-move on na rin. No? Makaka-move on din siya. And matutulungan niya talaga yung sarili niya dahil nandun na siya sa kanyang sariling pamilya doon sa lugar. Ayan. And mahal ka naman nila kasi hindi ka nila matitiis. No? Although nandito ka na, so yun lang. Lagi naman siyang natawag din. At saka si Ate Ruth, kinakamusta siya. At sasabi naman, basta kung halimbawa gusto mong magbakasyon doon, okay lang. Bumisita sa kanila, okay lang. Pero again, yung challenge ko sa'yo ha, mag-aaral ka ditong mabuti ha. Opo. Tapos isipin mo yung pangarap kaysa dun sa iniisip kasi nila baka mag-asawa ka na. Hindi po. Wala ka na balitaang boyfriend niya dito? May boyfriend ka na, Madeline? Wala po. May boyfriend ka? Okay, mabuti wala. Inulit ko lang kasi baka mamaya mayroon ha. Okay. Yung roles ko dahil scholar ka pa din namin, kahit nandito ka na, unang-una bawal ang boyfriend. Ha? Opo. Pag nalaman ko na may boyfriend ka, automatic tanggal na. Kasi at your age, 15 ka na. 15 ka pa lang, medyo mapusok yon. So, alam mo na mangyayari. Pangalawa, consistent dapat ang communication. Pag kailangan ko ng grade card, pasa. Ha? Opo. Okay? Tapos monitor ko ang grade mo. Ha? Kasi second chance mo na ito. So, hindi ko hinihiling na magka-honor ka dito. Pero huwag mo lang ipakita na ang card mo na ibibigay sa akin ay puro line of 7. Ha? Opo. Kasi marunong ka na galing ka na sa science high school. So pagdating dito, medyo kahit paano may natutunan ka. Ha? Opo. Tapos, ayaw ko ng tamad mag-aral ha. Pag nahuli kita dito na pumunta ako dito, during may pasok, pero nandito ka at nagagala dyan, tanggal na automatic. Ha? It's either meron kang dahilan, pero yung dahilan mo ay hindi ka tanggap-tanggap, tanggal. Ha? Okay? Bawal mag-absent. Kasi ang isang araw na mag-absent ka, may mamimiss kang klase na dapat yung natutunan mo. Ha? Okay? Opo. Maningkamot ha? Pag tinatawagan, sasagot. Kasi may ipapalo up ako, ganito, ganyan, ha? Para hindi nakakaya sa sponsor mo. Okay? Yun nga, nasabi ko na sponsor, mayroong bago kang sponsor. Okay? Magti-thank you lang tayo sa kanya.
Buti at kahit paano makakatulong ito. Galing kay Tita Emmy and Tito Dan. Nagpadala siya ng 3,000 mo. So, monthly, meron ka matatanggap na 3,000. Okay? Tapos yung 2,000 sa akin. So, at least kahit paano, 5,000 meron ka pa rin sa isang buwan. Malaki na yun kung dito ka mag-aaral. Ha? O, ang baon mo lang dito, pagpalagay mo ng 30 pesos. Breakfast, almusal. O, at least madadamay mo naman yung iba mong kapatid. Magtipid, ha? Kasi sa Maynila, mas magastos. Dito, mas matipid. Ha? O, okay lang yung kamuting kainin. Healthy yon. Basta yung ulam, o salitan, bigas, ganito. Ha? Okay. So, thank you po kay Tita Emmy and Tito Dan. O, mag-thank you ka sa kanila. Thank you po kay Tita Emmy at Tito Dan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. O, ibigay ko na tong 3,000, ha? 1, 2, 3. O, ayan. Galing ka sa kanila. 1, 2. O, 2,000. Sa akin yan, ha? Sa amin ng PB team, o. Thank you So, po, Daddy Paul. Thank you. O, yung allowance kasi ng scholar natin dito, 5,000. Enough naman na yan. Okay na yan. Kasi dito lang naman. So, mas magastos talaga. Kung mayroong additional na kailangan like project, magtitipid ka, ha? Okay? Ate, ha? Gagamitin sa kanyang pag-aaral. So, mapalad kasi may nagbukas ng pinto. No? O, dadagdagan ko na lang yan kapag nakita ko na nag-aaral kang mabuti, ha? O. O. Diba? Ganun talaga. So, pagpasensyahan nyo na may mga rules talaga kami na kailangan ding matutunan ni Madian. Magpakabait. Okay? Mahal ka namin at mahal ka ng sponsor mo. Ha? Ganun man nangyari sa'yo, mahal ka ni na Ate Leia at Ate Ruth. Pag nakita ko, di ba si Maylin ay uwi ng December dito. So, pero pag nakita ko na ang grade mo, lahat line of 8, wala kang line of 7 dito. Pero, yung hindi galing sa pandadaya, ayaw ko na nag-cheat. Ay, nangungopia sa kaklase. Ha? Check ko ang mga notebook mo kung may naisusulat ka. Ha? Opo. Okay. Kapag lahat yung line of 8, dahil magbabakasyon si Maylin dito, ikaw naman yung aalis ng December, punta ka sa amin. Ha? Para may kasama si Russell doon. Ha? Magbabakasyon ka sa amin. Ha? Pag ang grade mo ay magaganda. Gets mo? Maganda yun kasi at least para na ano po siya, namomotivate. Si Maylin pupunta dito ng December, di lang kayo magkita. Okay lang. Okay lang. Doon ka naman. Ha? Bakasyon lang, ha? Opo. Okay. Sige. Ganun lang naman yun. So, at least natutunan. Okay. Ang paggamit ng cellphone, kaya ibinigay sa'yo yan. Ha? Ganto nanay, ha? Okay. Ang paggamit mo ng cellphone, gagamitin mo lang during ikaw ay may gagawing assignment na kailangan mo yan. Hindi alam mo, malalaman namin kapag ikaw ay gumagamit niyan. Naka-online ka. Opo. Gets mo? Okay. Monday to Friday. Pwede ka maggamit yan yung hapon na. Pero, during klase, kukunin mo yan, ate, ha? Hindi pwedeng dadalhin sa school. Pag nawala yan, wala ka ng cellphone. Doon may signal. May signal kasi dito, may data dito eh. Malalaman ko na ikaw ay gumagamit ng cellphone kasi naka-online yan. Inano ko na yan dito sa akin. Ha? Opo. Kaya alam ko na. Gets mo? Ginagawa ko to para at least matuto ka. Ha? Pag yung pag-aaral yung nakasanayan mong gawin, Madi, may magandang future ka. Gets mo? Opo. Okay, sige. Siguro fair naman po yun and hindi sa hinihigpitan natin. Kailangan natin yung gawin para sa kabubuti ng bata. Maayos naman po siya dito. Okay lang yung mga gagawin mo ulit yung mga dati mong ginagawa dito para sa pagtulong kay nanay, natuto ka ng naglilinis ba siya ng bahay? Magpupunas ka ng bintana. Yung paligid, ha? Lilinisan nyo, ha? Huwag mong palaging si nanay ang magwawalis. Hindi po kami nakapaglinis kanina ng maga kasi naglalaba po kami dun sa baba. Bakit sa baba? Wala na po. Sa ilog? Saan doon? Sa baba Malayo? po. Malayo din po. Malayo? Naglalabak sa ilog? Opo, Ilog ba yon? Ilog? Opo. Kasama po namin kanina yung mama po ni Chabelita. Tapos na kayo maglaba? Tapos na po.
Yung mga sinampay na nandito. Okay. O, si Chabilita. Pag kay Chabilita ka sumama, may mapupuntahan ka. Magaling yun eh. Si Judy Ann, nandyan? Diyan po. Nag-uusap pa kaya? Hindi po siya namamansin. Ha? Ba't di ka pinapansin? Baka nahihiya. Hindi ko po alam. Ala, likod ko. Bakit di ka pinapansin? Mamaya tanong ko, bakit di ka pinapansin? Kalang ko answer ba? Nalang ko ipaabot sa imo sir. Para di ka bitaw kang Judy answer. Kay gahapon na maguli ang magulang der sir. Kanang nakaminyo siya sa taga kuan. Si Judy Ann? O yang magulang daw sir kay kung magminyo na daw yang magulang sir kay pahawa mo si Judy Ann sa balay. Kukunin na daw po yung bahay kasi natulungan daw po si Judy Ann dahil daw po sa kuya niya. Uy, hindi. Mali yun. Palalayasin na po sila Judy Ann dyan. Tapos yung kuya na daw po niya yung Ay, hindi. titira daw po dyan. Sabi po niya. Kausapin ko mamaya. Hindi ba alam nila na donate itong lupang ito? Di ba? Baka hindi po nila. Sa IPs ka mo sila marereklamo. Eh, dato Ronel. Hanib. Sabi po ng kuya na. Hindi. Nakita niya ba ito? Hindi ko po alam. Bakit parang medyo gumugulo siya? Sige, kausapin natin mamaya. Naman siguro yung papa diha sir. May nga sultihan ni mga papa ano makabalo. Ano sabi ng papa nila? Wala man pa siya kabalo kay si Judy Ann pa diyang kuanan sultian. Si Judy Ann po Bakit yung susundon nila yung kuya? Si Ronnie? Mm. Hindi naman si Ronnie ang tinulungan namin Sa maura pa na mga dungog sir. Si Ronnie natulungan pero hindi naman siya yung Ginakuan man guna sir kay misulti man pa si Judy Ann sa amo address sir kanang manay siya address sa amo. Madayang isulti siya ang kuya. Ay, hindi pwede. Hindi rin nila yan pwedeng patirahan sa iba. O, nandyan yung parents nila. So, ang may karapatan dyan si Judy Ann kasi nakapangalan yan kay Judy Ann. Ano? Sige, ayusin namin. Ano? Sige po mga kababayan, nagulat naman ako doon. Baka naman marites mo lang yan. Wala jud sir kay si Judy Ann. Totoo. Si Judy Ann. So, pag nagmingyo na yung lalaki, kuhaon ba lang balay. ay hindi pwede. Hindi yun mangyayari. No? Pila naman si isulti si Judy Ann sa amo sir. Di lang daw siya musulti sa imo kay maulaw daw siya. Hindi, pag si Judy mga- Ann nga. oo. Mani guys si sir nga kuan daw siya sa kuha. Kanang ipasulti daw sa kuha sa imo. Puntahan natin yan. Kaya kami nandito para puntahan namin kasi pasukan Pasukan na. na niya kuan. Sumong diri sa mo. Sige, alamin natin. Kamo lay pagsulti ni Judy Ann. Maging close kayo ni Judy Ann, ha? Kasi hindi sila halos nagpang-abot eh. Kunti lang yung pagsasama nila dito. So, mag-usap. Maging close. Magkaklase ba kayo? Ay, hindi. hindi po. Grade 7 po siya. Grade 7, grade 8 ka na, no? Grade 9 po. Grade 9. Okay. Gusto ko kayong magkabarkada. Kayong magkaibigan, sabay pumasok. Opo. Ha? Wala kayo ibang kaibigan kundi kayong dalawa. Pwede mo makipagkaibigan sa iba, sorry for my word. Pero kailangan kayo yung dalawa laging magkasama para nahawa kayo doon sa magandang samahan. Kasi 3 kayo eh. Si Chabilita para maging matured na. Yung bata. Baby pa si Chabilita. Anong grade na si Chabilita? Grade 4 na. Grade 4. Okay lang nga. Nini pa nga ito. Para mahawa siya. Pero magaling mag-aral yung si Chabilita eh. Mahawa siya na medyo matured na ng konti. Bright po si Jabilita sir ay. Bright yan siya. Bright yan kahit ganun yung bata na yun. So, yun na. Sige po. Salamat sa Marites. At least, di ba? Hindi namin alam eh. Di ba? Sige, mag-ingat ka dito ha. Yung usapan Wala ha. man kuan sir kay. Opo. Maluwi man pud min Judy Ann sir ay kay. Di jud jam mo kuan sa imo masulti. Maulaw siguro siya. Sige, alamin natin yan. Oo, mahihain eh. Anyway, puntahan na lang po namin si Judy Ann. Abangan nyo na lamang po ha. Next video natin. Salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Thank you.
Santander.